At ngayon naman ako na may naatasan to share the Word of God sa umagang ito na pinamagatang dakilang gawa ng Diyos. No? Na makita natin yung dakilang gawa ng Diyos sa ating pag-aaralan sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 14. Actually, yung 1 and 2 kasi is ano lang naman parang pagpapakilala kay Apostol Pablo at pasasalamat ni Apostol Paul. At dito makita natin, no, gusto ko lang i-share sa inyo yung background. Yung sumulat ng aklat na ito ay si Apostle Paul, no, na kinikilalang sumulat ng liham ng Ephesians. At dito makikita natin, si Apostol Pablo ay binalanggo doon sa Roma, no? Habang ito'y isinulat niya. Na napaka-grabe yung pinagdaanan ni Apostol Paul upang masulat lang itong Book of Ephesians na ito. Na siya ay nakulong, binilanggo, dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At dito, isinulat ito sa mga Kristiyano sa Efeso at iba pang iglesia sa rehiyon. Na makita natin itong malaking lungsod sa Asia Minor na tinatawag na Turkey sa panahon natin ngayon. At para rin sa ibang mga iglesia sa ating mga rehiyon. At dito, pinapakita upang palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya at ipakita ang malawak at dakilang plano ng Diyos lalo na sa kanyang mga pinili o yung kanyang mga iniligtas. Makikita natin dito yung tungkol sa spiritual na pagpapala na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya handa na po ba kayo? Gusto nyong malaman kung ano ang mga spiritual na pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi sa verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala spiritual nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Na tayo pinagpala ng Diyos, Ama, ng lahat ng spiritual na pagpapala kay Kristo, na ang pagpapalang ito ay tungkol sa makalangit. Hindi po about sa material things na nating nakamit ngayon. Dito makikita natin yung tatlong persona ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo tungkol sa ating kaligtasan. Ibig sabihin may kanya-kanya po silang gawain. Lalo-lalo na sa ating kaligtasan. Una, ang Diyos Ama ang tagapagplano. Lalo na tungkol sa ating kaligtasan. Sabi dito sa verse 4, tayo ay pinili niya bago palikhain ang mundo. Sabay-sabay po natin basahin itong bago palikhain upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Na dito makita natin yung highlight ko yung una, bago palikhain ang sinlibutan ay pinili niya na tayo. Na ito ay nagpapakita yung doctrine of election o doctrine ng pagpili. Na bago palikhain ng Diyos ang mundo, ay may layunin na ang Diyos para sa kanyang mga hinirang. Ibig sabihin, may layunin na tayo po. Kung tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay may layunin. Hindi base ito sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang biyaya at kalooban. Wala po tayong pwedeng may pagmayabang. Dahil ito po, ang pagpili ay gawa po ng Diyos yan. Kaya mamaya makikita natin yung mga supporting verse. At yung pangalawa naman, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan. Na gustong ipakita ng Diyos sa atin na baguhin tayo at mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging banal na tayo nakaset apart na walang dungis sa kanyang harap.
sa kanyang harapan. Na hindi lang ito ang kaligtasan mula sa impyerno, kundi pagbabago ng pagkatao upang maging katulad ni Kristo. Kaya po, ang layunin po, tayo ay maging banal at walang kapintasan. Kung tayo po yung mga pinili ng ating Panginoon. Na pinapakita dito, hindi lang po ito kaligtasan mula sa impyerno, kundi pagbabago ng pagkatao upang maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tanong, bakit ba tayo pinili ng Diyos? Dahil ba magaganda ka? Wapo ka? Talentado ka? Hindi. Pinili tayo ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Na ang ugat ng lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga dito sa next slide, sabay-sabay po nating basahin, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Sabi nga kanina, no, tayo yung mga basura lamang. Tayo yung mga madumi. At tayo yung mga makasalanan. Ngunit kahit ganun pa man, ay pinili pa rin tayo ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nagpapakita na bago pa ang lahat, may plano na ang Diyos para sa atin. Kaya napakahalaga po niyan. At hindi po tayo aksidente sa kanyang plano. Tayo ay pinili upang maging kanya mga banal na anak ng Diyos. Kaya nga dito yung sa verse, John chapter 15 verse 16, babasahin ko na, hindi ko yata nailagay ito. Sabi dito, hindi nyo ako pinili, kundi ako ang pumili sa inyo. At kayo'y aking inatasan upang kayo'y humayo at magbunga, at manatili ang inyong bunga upang ang anuman ang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Ito yung kausap ni Jesus yung kanyang mga disipulo. Na pinapaalala ni Jesus na hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. At alam ng ating Panginoon, Amang nasa langit, kung sino yung Kanya at kung sino ang hindi Kanya. Kaya nagpapakita sa atin na kilala ng Diyos kung sino ang Kanya at hindi Kanya. Kaya napakalalim po itong usapin na ito tungkol sa eleksyon. Sa pagpili ng ating Diyos Amang nasa langit. At yung sa verse 5, ito yung adoption o yung pag-aampon na pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Na dito makita natin upang kanyang maging anak. Na pinapakita na hindi lamang basta tagasunod na ginawa tayo ng anak ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pag-ampon, tayo ay legal at spiritual na isinama sa kanyang pamilya. At ito ang nagpapahiwatig ng relasyon at pagmamahal at manang tinanggap ng isang anak, lalo na sa ating Diyos. Kaya pinapakita na hindi lang tayo basta tagasunod, kundi tayo'y naging anak dahil sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Ayon sa layunin ng kanyang kalooban, na ang lahat ng ito ay ayon sa malayang kalooban ng Diyos, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil ginusto ito ng Diyos. Sabi nga sa John chapter 1 verse 12 to 13, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niyang maging maging mga anak ng Diyos, at sila'y pinanganak hindi sa kalikasan, sa kagustuhan ng laman, ni sa kagustuhan ng tao, kundi sa Diyos. Dahil pinapaalala sa atin dito na ang lahat na nangyayari ay dahil sa biyaya at plano ng Diyos. Tayo ay pinili, naging anak, at ginagawa natin ito dahil sa ayon sa Kanyang kalooban. In verse 6, sabi dito, purihin ang Kanyang biyaya. Sabay po natin basahin po. Sa gayon, ay purihin ang kaluwalhatian, Kanyang kagandahang loob, na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Na dito pinapakita na ang layunin at ang kaligtasan ay hindi lang para sa atin, kundi upang parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Kaya tayo ay nakakapagpasalamat at nakakapagpuri sa Panginoon dahil sa Kanyang biyaya. At tayo nakakaluwalhati sa Kanya na walang sino man ang karapat-dapat, ngunit tayo pinagpala dahil sa kabutihan ng Diyos. Na ang lahat ng ito ay para sa kapurihan at kaluwalhatian sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo nakapagpasalamat sa ating Panginoon at nakakapagpuri dahil sa Kanyang biyaya na ating nararanasan ngayon. Na makita natin ang papel ng Amang nasa langit ay tayo pinili at inampon dahil kay Kristo na upang tayo maging anak niya at upang mapurihan natin siya dahil sa Kanyang biyaya. Kaya napakalaking gampanin na ginawa ng Diyos Amang nasa langit, lalong-lalo na sa ating kaligtasan. Na makita natin yung gawa ng Diyos Amang nasa langit. At ang pangalawa naman, ang Diyos Anak na tagapagligtas. In verse 7, basahin po natin. Ngitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob. Na tayo'y tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Yung pagtubos dito ay pinapakita na tayo ay pinalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya nga yung tinubos ay may ideya ng pagbabayad upang mailigtas ang isang tao na ang presyo ng ating katubusan ay ang dugo ni Kristo. Kaya napakalaking gampanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, lalo na sa ating kaligtasan. At sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na tinutukoy dito yung sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus, na hindi simpleng kabayaran, kundi isang banal na paghahain at nagpapakita ng pag-ibig at hustisya ng Diyos upang tayo'y maging malinis sa Kanyang harapan. Na tayo'y maging mga makasalanan
At dahil sa dugo ni Kristo, tayo'y naging mga malinis. At pinakita rin dito na tayo'y pinatawad ang ating mga kasalanan. Na ang bunga ng katubusan at kapatawaran na hindi lang tayo pinalaya, kundi nilinis at tinanggap muli ang Diyos. Dahil nga sa kasalanan po, di ba? Nung nagkasala sila Adan at Eva, nagkaroon tayo ng separation. Ang Diyos at ang tao. At ang naging daan ng lamang nito, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nagkaroon tayo ng access because of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo nakakalapit sa ating Diyos because of our Lord Jesus Christ. Na ang kapatawaran ay ganap at tiyak. Na sigurado tayo ligtas because of our Lord Jesus Christ. At sa verse 8 to 9, basahin po natin. At kaalaman, pinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin sa pamamagitan ni Kristo. Na dito pinapakita yung pagbibigay kaunawaan. Na ipinakita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng biyaya para sa kapatawaran, kundi pati karunungan para maunawaan natin ang kanyang dakilang plano, lalo na sa ating kaligtasan. Isa dating hiwaga na ngayon ay naghayag na sa pamamagitan ni Kristo. Na ang biyaya ng Diyos ay labis-labis na ibinigay ng may mga karunungan at pagkaunawa. Kaya na makita natin, in the Old Testament, napulpil na ng ating Panginoong Hesukristo at nagawa na ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng kautusan. Nagawa niya yan. Pero tayo, hindi po natin kayang gawin yon. Kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang nakagawa at natupad ang lahat ng kautusan. Kaya ang tayo ngayon ay nauunawaan natin dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang biyaya at labis-labis na ibinigay na may karunungan at pagkaunawa. Kaya sa verse 10, sabi dito, basahin po natin, at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Na ang pagiging isa ng lahat ng mga bagay kay Kristo. Na dito pinapakita na layunin ng Diyos sa kanyang dakilang plano na pagsamahin at pagkaisahin ang lahat ng nasa ilalim ni Kristo. Kasama rito ang mga anghel at ang mga tao at lahat ng nilikha, parehong nasa langit at sa lupa. Sa kabuuan ng panahon, tumutukoy ang takdang panahon at tinakda ng Diyos ang ganap na katuparan ng kanyang plano sa kasaysayan, lalo na sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Kaya pinapakita dito na lahat ay lilipulin ng ating Panginoon at ipagsasama. Lalo na sa kanyang mga hinirang at sumasaklaw ito sa lahat ng nilikha, physical man o spiritual, na maibabalik sa kaayusan sa pamamagitan ng pamumuno ni Kristo at magiging bago. Pagkakaroon po ng new heaven and new earth, na lahat ay mapapalitan ng bago. Wala nang kasalanan at tayo
ay malaya na wala ng sakit na ating mararanasan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. In verse 11 and 12, sabay-sabay po nating basahin. Kami ay pinili ng Diyos mula sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano na ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili Niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Kaya dito pinapakita na dahil kay Kristo na ginawang bayan ng Diyos, na ang mga mananampalataya ay naging bayan ng Diyos at tagapagmana dahil kay Kristo na ating Panginoon. Hindi ito dahil sa ating gawa, kundi dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ayon sa kanyang layunin, na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Na pinapaalala dito yung sovereignty ng Diyos na ang lahat ng bagay na isinasagawa niya ay ayon sa kanyang layunin. Na ang kaligtasan ay pagkakatalaga sa atin ng lahat ng pangyayari sa buhay ay bahagi ng mas mataas na plano ng Diyos. Kaya napakahalaga po ang ginawa at gampanin na ginawa ng Diyos sa atin. Kasi paalala rin to sa mga Kristiyano hanggang sa panahon natin ngayon. Na ang layunin ng ating pagkakabilang sa Diyos ay hindi lang para sa ating kapakinabangan, kundi upang siya ay maparangalan. Nang layunin ng ating pagkabilang sa Diyos ay hindi lang para sa atin po yan, kundi para sa kaluwalhatian at maparangalan ang ating Diyos na nasa langit. Na siya lamang ang maitaas sa ating mga buhay. Na makita natin ng ating buhay ay bilang mananampalataya ay dapat maging totoo sa kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Na dapat totoo po ang ating mga pananampalataya. Na tayo'y tinanggap natin ang ating Panginoon hindi dahil napilit ka lang ng kapitbahay mo o napilit ka lang ng mga leaders, tinanggap mo si Kristo dahil kailangan mo ito sa ating mga buhay. Ganun po kahalaga po. Dapat totoo o genuine ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ito yung last point. Diyos Espiritu Santo o selyo at katibayan. In verse 13, sabi dito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya. Pinagkalooban at pinangakuan kayo ng Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Na makita natin dito yung pagtatak na tinatakan at ipinangako ng Espiritu Santo. Na ito yung palatandaan na tayo'y pag-aari. O tulad ng isang selyo ng hari, no? Kung napapanood nyo sa mga movie, na authentic yan. Once na tinatakan yan, ay ito'y palatandaan na totoo. Yung letter. Kahit sa ating barangay, dapat may selyo rin. Na totoong ikaw ay nakakuha ng documents
sa barangay o sa municipality. At dito, ang Espiritu Santo ay binigay bilang tanda na tayo tunay na kabilang ng Diyos. O siya rin ang garantiya ng ating mana lalo na sa langit. Na sigurado tayo because tayo ay tinatakan at ipinangakuan ng Espiritu Santo. Kaya nga ang sumasampalataya kay Kristo ay hindi sapat ang pakikinig lang, kundi kailangan ang pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, na ang pananampalataya ang tugon ng tao sa biyaya ng Diyos. Kaya nga kung tayo nananampalataya, kung totoo yung pananampalataya natin, makikita sa buhay natin. Kung tayo ay sinelyuhan ng ating Panginoong Espiritu Santo, tayo ay sigurado na tayo ay mga ligtas. Na wala nang makakaagaw sa atin kahit kampon pa yan ni Satanas. Kung tayo ay tinatakan, dahil ito ay palatandaan na tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang Diyos lang po mismo ang nakakaalam niyan. At kayo po mismo kung totoo po ang inyong pananampalataya, lalo na sa ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 14, na ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayoy, pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Na dito na ang banal na Espiritu ay tanda at katiyakan ng ating mana bilang mga anak ng Diyos. Siya ang paunang garantiya ng ating lubos na kaligtasan na magaganap sa hinaharap na ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung tinanggap natin at kung nasa atin na ang Holy Spirit, ma-identify natin at malalaman natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon at hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kaya nga sa verse 6 and 12 and 14, kung mababasa niyo po yan, na pinapakita dito ang lahat ng talatang ito ay tungkol sa kapurihan at Kanyang kaluwalhatian. Na pinapakita lamang dito na tiyak nito ang ating ganap na kaligtasan sa hinaharap. Na sigurado tayo because of the Holy Spirit na nasa atin, na binigay ng Diyos. Kaya nawa tayo bilang mga mananampalataya, kung wala pa sa atin ang Holy Spirit, hingin natin ang tulong ng Diyos na upang tayo pagkalooban nito at upang malaman natin at upang hindi tayo mapalayo sa mga maling katuruan na lumalaganap sa ating bansa. Maraming magsasabi sa inyo na dito, ligtas kayo. Dito, sa lugar na to, magiging mayaman ka. Pero dapat tatandaan nyo lang palagi. Kung ang tinuturo ay patungkol kay Kristo, kung tinuturo ay tungkol sa tatlong persona sa iisang Diyos, doon tayo makakatiyak na merong katiyakan yung ating mga pananampalataya. At makikita natin sa ating buhay yung merong tayong bunga at meron tayong pagbabago sa ating mga buhay. Na dati
ay hindi ka kalugod-lugod sa atin, lalo sa iyong kapwa, at lalo na sa ating Panginoon. Pero ngayon, nakakilala ka sa ating Panginoon, tayo ay naging kalugod-lugod at naging karapat-dapat na humarap sa Kanya. Dahil sa tulong ng Diyos po yan. Yes, tayo ginamit ng Panginoon dito upang magbahagi ng Kanyang salita, lalo na sa mga leaders natin, sa elders at sa ating mga pastor. Pero tatandaan pa rin po natin, ang Diyos ang magbabago sa tao. Hindi po kami. Hindi po tayo. Tayo'y mga instrumento lamang na ginamit ng Panginoon. Nawa ang Diyos ang kumilos sa buhay nyo. Na baguhin ang ating buhay, na mas lalo pa natin siyang makilala, hanggang sa katapusan ng ating buhay na tinataas natin ng Diyos at nilalawalhati sa ating mga buhay. Sa ating pagtatapos, na ang buong plano ng kaligtasan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung po talaga yung layunin niyan. For the glory of God. Pinili ka ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Niligtas ka ng Diyos at sinalihan ka ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. At pinapakita dito na walang naiambag ang tao sa kanyang kaligtasan, na ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Kaya di tayo pwedeng magsabi na magaling ako, mabait ako, dahil sa akin, dumami ang miyembro sa simbahan na ito, kundi dahil yan sa ating Panginoon. Dahil sa pagkilos ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya wala dapat tayong maipagmayabang at wala tayong ipagmalaki sa ating mga sarili. Kundi yung ipagmamalaki lang natin yung ating Panginoong Diyos na tayo binago dahil sa Kanya. Kaya ito po yung ating tugon. Kaya ang tugon ng mga mananampalataya ay yung 3 P lang po. Papuri, pasasalamat, at pagsamba. Kasi maraming P pa yan eh. Pero ito yung pinili ko. Yung papuri sa ating Panginoon. Kung tayo yung mga pinili, tayo magpupuri. At magpapasalamat at sasamba sa Kanya. Kasi napaka-imposibleng magpuri, magsamba sa Panginoon kung ang Diyos ay wala sa atin. Kaya nawa sa buhay ng bawat isa ay makita sa ating buhay na tayo'y nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanong sa atin, nakikita ba sa atin to? 3 lang po ito, hindi ko po sinama po yung iba. Nakikita po ba sa buhay natin itong 3 P na ito na tayo nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa ating Diyos? Nawa, dalangin ko na makita ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. At marami pa tayong mabahagian ng salita ng Panginoon sa tulong ng Diyos. Tayo po'y manalangin.